Hi guys! Kumusta po kayo? Welcome sa channel na ito. Ito yung ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa gusto na mag-renew ng kanilang temporary residency or kung ano yung mga kakailanganin. So, welcome! So, ang mga kinakailanganin po, kagaya ko kasi, umuwi ako sa Pilipinas at nagstay doon ng 2 years at kakabalik ko lang. At gusto ko na i-renew ko yung temporary residency. Sa mga nagtatanong na, pwede pa ba na i-renew ko yung temporary residency ko or yung residency ko sa Czech Republic na nagstay naman ako sa Pilipinas ng matagal. Basta hindi pa expired yung temporary residency mo, pwede ka bumalik dito at mag-renew. So, sa akin, ang ginawa ko, pagkadating ko dito, nagpa-appointment ako doon sa minister's office. So, yung minister's office na nagpagawa ako ng appointment is yung malapit kung saan ka nakatira. Kasi every province dito sa Czech Republic may mga minister's office. So, kagaya kung sa Prague ka, mayroon din sa Prague. Kung doon, basta sa internet, pwede nyo mahanap doon kung saan kayo malapit. So, ang ginawa ko at mga kinakailangan ko sa pag-renew din is yung mag-print ka ng form kung i-renew mo is yung temporary residency. Sa internet nila, hanapin ko po yon at ilagay ko doon sa details sa information box sa baba yung link nila kung saan ka pwede mag-print ng kanilang forma. So, pwede kang mag-print para temporary residency or kung curious ka din na pwede ka na mag-apply ng permanent residency, pwede din. So, in every application, 2 kopya po ang gagawin nyo. So, sa temporary residency, 4 pages ata yun. 2 kopya ang gawin nyo. Tapos, dun sa permanent residency, parang 4 pages ata yun. So, 4 pages, bali, 2 kopya, so 8. So, yun ang gawin nyo. Fill upan nyo yun ng maayos. Dapat, kung hanggat sa makaya, wala pong error, walang mistake para hindi po ma-confuse. At ang dalhin nyo is yung pruweba ninyo bakit kayo or paano kayo nagkaroon ng temporary residency. So, kung nakapag-asawa kayo na Czech, dalhin nyo yung marriage contract nyo. Tapos, magdala ka din ng passport size or 2x2 size ng picture nyo, 2 kopya in every application. Tapos, bili din kayo ng post stamp doon sa post office, yung blue ang color na 200 ang amount. So, 2 application ang gusto mo. So, 2 ding balig 200 stamp sa post office ang bilhin mo. Kailangan niyo talagang magpa-book or magpa-appointment para hindi nasayang yung oras niyo kakaupo doon kasi maraming tao. Lalo na ngayon, hindi lang tayo. May mga ibang lahi din na marami dito. So, kailangan mo nang magpa-appoint para iwas sayang sa oras. Next is, kung gusto niyo din na mag-inquire kung ano nang nangyari sa application niyo, ilagay ko din yung link sa baba para doon kayo mag-inquire. Hindi niyo na kailangan na tumawag kasi mahal ang bayad. Kung pupunta din kayo sa opisina doon, magagastusan lang kayo. So, mas okay na yung doon kayo sa link, ilagay niyo doon yung number ng application niyo at makikita niyo doon kung ano na ang update sa application. So, kung may mga tanong kayo or mga clarification, pwede niyo rin isulat doon sa comment section at I will try sa kaya ko, mag-reply ako sa inyo agad. So, for now, bye and God bless you all.